Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, pakibati naman po yung mga tao sa tabi ninyo. Good morning and God bless. Ayan, we welcome everyone. For the people who are first-timers na nandito po we are blessed to have you. And hopefully, huwag kayong mag-asawa na pumunta dito at nasa gitna po kasi tayo ng series, ang prayer po namin is huwag kayong madala, no? Yung katabi nyo po, tingnan nyo, yung mga bago, tingnan nyo po yung katabi nyo, hindi po yan masakit mga gat, okay? Ayan. Sa mga people who are here for the first time, yun, welcome po sa inyo. And for the people who are first time watching sa ating Facebook page, magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi. Depende po sa kanong oras ninyo papanoorin ito. Sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po si Brother Paul Eguia. I am a member of the preaching committee and I am an associate pastor po today dito sa Win Alabang. So ngayon, today, ang gagawin po natin is second part na po ng ating series. Sino po yung mga nandito last week? Okay, sa mga people who are not here last week, pwede po tayong pumunta sa ating Facebook page o kaya pwede din po tayong pumunta sa YouTube page natin sa Win Alabang ba ang pangalan ng page natin sa YouTube? O Word International Ministries Alabang. It's either Word International Ministries Alabang or Win Alabang. Okay, marami po nagkakamali, no? Tinatype World International. O World na nga, International pa. Redundant yun. Word International Ministries. Okay, so, nasa gitna po tayo ng ating series na ang title ay Off-Brand. Pinag-uusapan po natin, di ba, for the past few series na nagkaroon po tayo, ang nagiging goal natin is mag-build kung paano tayo magkakaroon ng, mabibuild natin yung chemistry natin as local church dito sa loob. No? Pero, one thing that we have to understand, na hindi lang po tayo called na mag-ministry at mag-serve inside our church. Ang goal po talaga natin is to go outside the four corners of our church. So it is very important to have that perspective, na malaman natin ano ba yung mga bagay na nakaka-off, no, sa mga tao outside the church. Based po sa research, no, marami pong reason kung bakit ang mga tao ay umaalis ng church o kaya hindi nagpupunta ng church. At 90% po nun ng reason na yun has nothing to do with God. No? Has nothing to do na marami po akong kakilala, no, na hindi na po nag-church pero naniniwala that Jesus is Lord. Naniniwala sila pero sabi nila, okay na kami na lang ni God. Ayaw na namin pumunta sa church. Bakit? Ba't kaya? Ayan, na-offend, no? Hindi po natin alam kung ano yung lalim ng na-offend. Baka, ewan ko kung may nasabi ba sa kanila, hindi sila napansin, ganun, ano? But bottom line is, a lot of people are offended or turned off sa church. And marami ding mga tao, hindi rin sila nagpupunta ng church kasi meron silang stereotype o meron silang thinking na ganito ang galawan sa loob ng simbahan. So tayo po as a church, kaya po tayo nagkaroon ng ganitong series, is para maintindihan po natin na kung ano yung mga behaviors na nakaka-offend outside the church, para dito po sa loob, wag po natin yun magawa. Last week, ano po yung pinag-usapan natin? Naalala po ninyo? Okay? Hindi po ako magbibigay ng ng cash prize katulad nung iba, 'di ba? Wala eh. Okay. Anong topic po natin last week? Our topic last week mainly focuses that hindi dapat we should not make it extra hard for the people who are turning to God. So, syempre, no, yung mga people, first-timers na nandito, sino po yung mga first-time dito, last week, na nandito pa rin ngayon? O, di ba? Wala na sila. O, umalis na sila. Hindi effective. No? Okay. ang topic natin, parang sinasabi sa atin, if ever meron tayong mga gagawin inside the church, sino ang dapat mag-a-adjust? Yung mga matatagal na sa Lord. Diba? Hindi yung, kayo mag-adjust. Diba? O boring talaga yung service namin. Hindi talaga maayos. Mainit talaga. Maingay talaga. Pero kayo mag-adjust. Hindi po pwedeng ganun. Naintindihan po natin na kailangan tayo ang mag-a-adjust. Tama po ba?
So yun po yung ating yun po yung ating topic last week. So sa mga people na mga matatagal na po sa Lord, sino po pinataas ko po yung kamay, mga people na more than 10 years na nasa Lord. Pakitaas ang kamay. Yan. Oh, thank you Lord, 'di ba? Andito pa rin tayo. No? Ayan. Pero ngayon, yung topic po natin, hindi ko alam kung magugustuhan nyo. Kasi baka mas mabigat, no, yung topic natin. So, for the people na matatagal na po sa Lord, maganda pong mapakinggan natin ito. And for the people na first-timers pa lang or nag-a-attend na ng service natin but haven't made that decision yet to follow the Lord, medyo exempted po kayo dito. Ayan. Diba? So sa mga people na matatagal na po sa Lord at pagka medyo bumibigat na po yung preaching, anytime po, pwede po tayo mag-walk out. Okay? Ayan. Sige. So, isa po sa mga nasasabi ng mga tao kung bakit mahirap, no, maging pumasok sa church or maging Kristiyano is kung paano daw makipag-communicate ang mga Kristiyano. Totoo ba yun? Masakit ba tayo magsalita? Sometimes, no? Oo. Ayan, tingnan niyo yung katabi niyo. Masakit ba magsalita? Grabe yung, iba yung conviction. Opo. Okay. No? Isa po sa mga seminars na attendan ko, isa sa mga pinakamagagandang workshops I attended is all about assertive communication. No? Isa po sa mga kahinaan nating mga Pilipino is mag-communicate directly. Di ba? Pag meron pong pumunta po tayo, bisita po tayo sa isang bahay, tapos pinagluto po tayo, tapos pagtikim natin, tapos sabi, masarap ba? Okay naman. Yeah? Okay naman. Oh. Isa po sa mga natutunan ko about assertive communication is meron pong 3 klase ng communication. Yung passive, assertive, and aggressive. Yung passive, yung ayaw mong maging honest. Ayan. Appropriate siya, respectful siya, pero hindi siya direct, hindi din siya honest. Yung aggressive naman, honest siya, sinasabi niya yung totoo, bro, alam mo, ang pangit mo. Ganun. Walang preno. Diba? O kaya marami akong kakilala, no? Yung nasa isip nila, lumabas. No? Hindi nila na-filter. Diba? Meron tayong mga iniisip na, ba yan, ang pangit naman ng suot. Kunyari, diba? Sige na, aminin na po natin, mga judgmental lang mga Kristiyano. Di ba? So, nasa isip natin, pangit naman. Pero minsan, lumalabas. No? Dapat nasa isip lang, pero hindi na filter, biglang napalabas. O, marami pong ganyan. Tingnan nyo ulit na katabi nyo. Ganun ba? Yan. Di ba? So, honest, ayan. Oo, totoo naman eh. Totoo naman eh. Di ba? Grabe yung tawa ni JM. Di ba? Totoo naman eh. Pero ang tanong, appropriate ba? Respectful ba? Hindi. Pero direct siya. Pero merong way kung paano natin siya magagawa ng both. Ayun po yung tinatawag nating assertive communication. Honest, appropriate, respectful, pati direct. Di ba? Isa po sa mga pinagawa sa workshop, no? Paano mo sasabihin kung hindi okay yung suot? Ayan. Paglabas, okay ba yung suot ko? Ganan. No? Paano daw sasabihin? Pag hindi, ha? Ha? No? Alam mo, isa daw sa mga technique, isabihin mo kung ano yung maganda. Nyari, alam mo, mas bagay sa'yo yung, kesa hindi, ang pangit. No? Parang lumpia. No? Oh. Isa pa, di ba? Ayan, pagka daw bad breath. Paano daw sasabihin? No? Maraming, hati po yung Christian community pagdating sa kung paano tayo magiging direct sa communication natin. No? Isa po sa mga way para sabihin, no, yung pagka may bad breath, no, bilhan natin ng deodorant. Tapos ganito maggamit yan, gano'n, no? Tapos ilagay dito. Tapos pag gano'n. Yan. So, di ba, hati po ang Christian community kung paano sila, kung anong magiging view nila about assertive communication. Ang view ng iba, yung assertive communication is okay na lang, magtiis na lang kasi sa Lord naman,
Di ba? Mas okay. Di ba lagi natin naririnig yon sa mga Kristiyano pagka nakarinig tayo ng masasakit na salita o gusto nating maghigante. Meron tayong mga maririnig na sinasabi sa atin pa, si Jesus nga pinako sa cross eh. Di ba? So parang, gusto mo ipako din ako. Di ba? So may mga ganon. Pero meron din namang mga tao, hindi. Love does not rejoice in the wrong. Ay, mga ganon. Di ba? Pero isa sa mga verses na lagi pong nako-quote sa atin ay yung sa Matthew chapter 7. Di ba? Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Ayan. Sige, wag daw mag-judge or you will be judged. No? Ay, wag na lang pala ako magsabi. So, does this mean, dahil sinasabi po ito sa Bible, sino po ang nagsabi nito? Si Jesus. Diba? So, dahil po sinabi ni Jesus na wag tayo mag-judge, ibig ba sabihin is manahimik na lang tayo lagi? No? Kunyari, mahuhulog na siya sa bangin. Baka ma-offend eh. So, hinayaan natin siya mahulog. Diba? So, kaya masasagasaan siya. Diba? Okay na. Baka ma-offend eh. Diba? Yun na ba ang ibig sabihin nito? Kung titingnan po natin yung context nito, ang point po isa po sa mga kailangan natin maintindihan, pagka po tayo meron po tayong mga passages na mababasa, importante po na malalaman natin kung sino yung nagsasalita at kanino niya sinasabi at kung anong panahon niya sinasabi to. Ano yung nangyayari sa kultura nila na yun, noong time na sinasabi niya to. Noong time po na sinasabi ito ni Jesus, ang context po niya is wag maging stumbling block yung religiosity no ng mga Hudyo para yung mga tao makalapit sa Lord. Yun po yung point doon. It has nothing to do with wag ka na magsasalita, wag na tayo magsasabi. Now, ano ba yung balance nun? No? Naniniwala po ba tayo na kailangan minsan pag may mali, kailangan natin magsabi? Yes or no? Yes, di ba? Pero, ang tanong po kasi dito is, ano yung right time? Ano yung balance? So for this Sunday, for this morning, yun po ang magiging point of our discussion. Okay, papanoorin natin, babasahin natin, no, kung ano ba yung sinasabi sa Bible about timing ng pag-judge. Yan. So, sabihin natin sa katabi natin, huwag kang judgmental. Okay. Sige, let's pray. Heavenly Father, we want to thank you for this time that you have given us. Thank you, Lord God, for sustaining us throughout the week. Lord, as we come here into your presence, Lord, may just fill every hearts and buksan mo po ang aming kaisipan, Lord God, sa mga things that you will teach us. Father, use me as your mouthpiece to deliver your message clearly. Holy Spirit, empower me. In Jesus' name we pray. Amen. So ang babasahin po natin is manggagaling sa book of 1 Corinthians. So ang 1 Corinthians po, for the people who are here, that are not Bible person, ang 1 Corinthians po is one book sa Bible, isang book po siya sa Bible, na sinulat po siya ni Apostle Paul for approximately 53 AD, no? Ito is divided in two parts. Yung una is it's a rebuke for sinful conditions, and yung latter part is reply to specific questions. No? So, ang aim niyan is to provide Christian conduct inside the church. Ang main passages po dyan sa 1 Corinthians ay yung 1 Corinthians 6, 9 to 11, and yung 13, 1 to 38. Alam niyo po ba yung 1 Corinthians 13? Okay? Isa po yun sa mga pinaka-favorite verses, no? Pag kinakasal. Yung love. Yan. Okay? So, ano po ba nangyari? Kung titingnan po natin sa Acts chapter 18, ito yung time na si Apostle Paul is nagpunta siya sa Corinth and nakapag-establish siya with other Christians, with other followers of Christ ng simbahan doon sa church in Corinth. And they stayed there for 18 months. So for 18 months na yon, nakapag-establish sila ng church doon. And after that, Apostle Paul went on his ministry
umalis na siya sa Corinth and nagtuloy na siya ng kanyang mga ministry. And nung nandun na siya sa Ephesus, sa church in Ephesus, he heard that there were different kinds of problems sa church in Corinth. Nababalitaan niya, uy, brother, yung church na iniwan mo doon, nagkakaroon ng mga problema doon. Ha? Ano-anong klase mga problema? Merong 5 naging problema doon. At si Apostle Paul, dahil doon, nagsulat po siya ng 4 na letters, no, sa Corinth. So, kung makikita po natin sa Bible, walang 3 Corinthians at 4 Corinthians. Pero there were 4 letters written by Apostle Paul to the church in Corinth. Yung isa po, hindi po sinama yon sa Bible, no? Kasi pero makikita po natin yon kung ano yung sinasabi doon. Marami nagsasabi naman Bible scholars that yung 3rd and 4th letter is pinagsama doon sa 2 Corinthians. Pero ang bottom line po dito, ang mga sinama natin dito sa canonized version natin ng Bible are the most effective instructions on how to handle the local church. So, ito po yung 5 problema na meron doon. Nagkaroon po ng division sa chapters 1 to 4. Division, parang magaling magsalita yung isa. Yung isa, magaling magsulat. Ganyan. So may mga iba-iba. Tapos ang nangyari po sa church in Corinth is parang nagkaroon sila ng, mas gusto ko dito sa teacher na to. Ako, mas gusto ko dito sa teacher na to. So parang nagkaroon ng ganong division. No? Sa chapters 1 to 4, yun po yung dinidiscuss. 5 to 7 is all about sexual immorality. No? Yun yung pag-uusapan natin ngayon. And yung 8 to 10 is all about food kasi meron pong nagkaroon ng division yung meron pong iba't ibang views, no, na para sa kanila meron pong mga naniniwala kay Jesus na yung food na inoffer sa idols, meron po kasing ginagawa na ino-offer yung food sa mga idols. Pagkatapos i-offer yon, syempre, wala naman yung mga idols, di naman yun kumakain, no? Ang ginagawa, ibebenta yon ng mas murang halaga. May mga bumibili nun at kinakain nila. Para sa mga iba, sabi nila, huwag mo nang kainin yan. Kasi defiled na yan eh. Ganyan. So nagkaroon po ng division. Isa po yun sa mga pinag-uusapan dyan. 11 to 14 is all about the gathering. Tapos sa 15 naman to 16, dyan na yung the resurrection and final greetings. So ngayon, hindi po natin madidiscuss lahat yan. No? Pero ang maganda po, pag uwi po natin sa bahay, after natin makinig, at medyo nabitin tayo sa ating topic natin, we can read yan, yung Bible, okay? Free po nating basahin yan. Okay? So we will move further, no? So, again, ano nga bang mangyayari, no? Paano magiging balance nung judgment na sinasabi? So, we're going to read in 1 Corinthians chapter 5. So, nakita natin yung unang diniscuss dyan, sinabi kasi kay Apostle Paul kung ano yung mga nangyayaring problema. At dahil doon, isa-isa yung tinakel ni Apostle Paul. No? Now, tapos na i-assume natin na yung chapters 1 to 4, kakatapos lang nung division nila ng kung sino yung leader yung gusto nilang sundin. Nagkaroon ng loyalista eh. May kanya-kanyang loyalista inside the church. Na sinasabi niya, hindi dapat ganoon. Dapat lahat tayo kay Christ lang. Nagpa-follow tayo dapat kay Christ. At yung mga leaders natin, we have to make sure that they are imitating Christ. No? So ngayon, mag-move na tayo dun sa next issue. Sa chapter 5. Okay? Ready na? Okay, so yan. Sinabi dyan, ay, nababasa nyo ba? Ayan, sige, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Yun. Okay. So tapos na yung yung unang topic sa chapter 1 to 4. Tapos dito sa chapter 5, sabi diyan, at alam nyo ba, it is actually reported that there is sexual immorality among you. Merong akong nabalitaang issue, 'di ba? And of a kind that is not tolerated even among pagans. No? So parang, sinasabi niya to inside the church. Sinasabi niya, merong nangyayari inside the church na pag yung mga tao outside the church, yung mga hindi naniniwala kay Christ, hindi followers ni Christ, nalalaman to,
Napapaganon sila. So ano ba nangyayari? For a man has his father's wife. Oh, okay. Context. Hindi po ito yung miyembro nagkaroon ng relasyon sa nanay niya. No? Ang nangyari po kasi, sa Israel po kasi, ang nangyayari, pagka po yung namatayan ng asawa, pwedeng, normally, ang nangyayari is, nag-aasawa ulit. No? And syempre, madalas sa madalas, mas bata, no, yung mga napapangasawa pagka namatay na yung asawa. So, siguro, no, the Bible doesn't say, no, this is my assumption only, no. Ang nangyari doon is baka mas bata 'yan, di natin alam, pero ang point is yung anak, 'di ba, girlfriend yung stepmom niya. Yan. Okay. Yung marami ako nakikita na parang first time nyo narinig tong storya na to, no? Oo. Matagal na po to sa Bible, no? So, ayan, grabe. Di ba? Parang, yung asawa yung hindi po natin alam, ako hindi ko po alam, personally, kung naghiwalay na ba yung tatay, pati yung stepmom. No? The Bible doesn't say. It's a possibility. Pero ang point po dito, yung anak at yung stepmom niya ay may relasyon. Diba? Kunyari sa church dito, wag naman sana. No? Diba? Parang pagka nangyari yun, parang, medyo may problema tayo. No? So, ngayon, isa po sa mga kailangan nating maintindihan. Diba? Maraming mga magsasabi, okay lang yun. Diba? Pagka kakatapos lang ng love month, diba? Okay lang yun. Baka hiwalay na naman yung tatay, pati yung stepmom. Okay lang yung age gap. Yan, narinig na natin yan. Magsasabi pa tayo ng mga artista. Diba? Ganun ang ginagawa natin. Diba? Pagka, parang mahal yung age gap. Hindi, okay lang yun. Sasabi tayo, mga artista, no? So, pero ang point dito, ngayon, tatanungin, sige nga, ano bang masama doon? Diba? Kung sakaling ang hiwalay na yung tatay at yung stepmom, ano namang masama doon? Diba? Again, pumapasok tayo doon sa point na parang meron tayong mga practices na tayong mga Christian should be held at a higher standard. Marami po akong kausap, no? Sino po ba dito ang nasa industry ng sales? Taas ang kamay. Sales, nasa sales, di ba? Kunyari, ang binibenta natin, ang binibenta po natin is telecommunications. Kunyari, Globe, Smart, kunyari, account manager tayo ng mga telco products. Ano yung way para manalo tayo? Kailangan maganda yung produkto natin. Di ba? Tama? Sino naman po dito ang nasa food industry? Food industry. Wala? Si food industry. Di ba? Anong way para manalo tayo sa mga competitors natin? Isa sa mga ways para manalo tayo. Kailangan masarap. Di ba? Yung pagkain natin. Now, ito ang question. Pag si Jesus ang binibenta natin, saan sila nakatingin? Sa itsura? Ay, hindi to kay Jesus. Medyo hindi. May panis na laway. Pag si Jesus ang binibenta natin, ano yung bentahin natin? Buhay natin. Tama po ba? Okay. Pag buhay po natin, ibig sabihin, if we claim to be followers of Jesus at dinideclare natin na tayo, indeed, ay followers of Jesus, kailangan sa mga tao, we are held at a higher standard of living. Diba? Hindi tayo nagagalit na, bayan? Ano ko, perpekto? Tao lang ako eh. Huwag tayo nagagalit sa ganun. Kasi Kristiyano tayo eh. Ako, meron akong ka-workmate na Kristiyano, pero yung way of life niya, hindi pang Christian. Ang hilig niya mag-share ng verse.
sa office. Pero, medyo pasawa yung galawan niya. Sabi ko, bro, halika rito. Halika rito. May bubulong ako sa iyo. Ginanong ko. Hindi, joke lang. Hindi ko sinapak. Sabi ko, halika rito. Huwag ka na lang magkalat na Kristiyano ka. Diba? Kaya nga maraming kakilala tayo, diba? Baka wala naman dito sa church na to. Ayaw na lang sabihin na Christian siya. Ayaw i-post sa social media. Kasi, baka masilip eh. Tama ba? Tama? Silipin nyo nga yung katabi nyo. Ganun ba sila? O, di ba? So, ang sinasabi po dito is, pag tayo po is we claim to be Christians. We claim to be followers of Christ. Okay? Pag kayong mga na-attend pa lang sa church pero hindi pa nagme-make ng decision na yan, wala. Pero pag tayo, we claim to be followers of Christ, kailangan yung standard of living natin mataas. Dahil ito po ang kailangan natin malaman, ano? Pag ang tanong natin ay laging ganito, how do I maximize temptation without sinning? Paano ko ba maximize yung temptation, yung hanggang sa sagad na na-enjoy ako pero hindi pa rin ako nagkakasala sa Diyos? Yan. Meron ba mga ganon? Meron akong seminar na inatenan, manhood seminar. So manhood seminar, alam nyo na kung anong topic. Okay. Alam nyo na kung anong topic. Nag-attend ako ng manhood seminar, ang ganda ng mga questions. No? Pastor, question. Okay, may question. May question ba kayo dun sa content? Hindi, may question. Kasalanan ba pag ganito? Puro ganun yung tanong. Ano ibig sabihin nun? Hindi sila masaya sa buhay Kristiyano. Kasi they want to test yung limits of their faith. Tama ba? Masakit ba? May tubig po Pwede tayong uminom. No? Masakit, no? Pero yun, pagka tayo po ay nagpupunta doon sa point na tinatanong natin, how do I maximize temptation without sinning? Kailangan natin malaman, kailangan natin i-rethink yung membership natin sa Kingdom of God. Tama? Kasi, baka hindi tayo nag-e-enjoy. Ang Kristiyanong hindi nag-e-enjoy sa pagsunod kay God is mas masahol pa sa wala sa Lord. Kasi wala sa Lord, nag-e-enjoy siya sa kasalanan niya. Dahil alam niya, hindi niya alam kung ano yung tamang path. Pero pag Kristiyano po tayo, nasa Lord po tayo, tas ginagawa natin yung hindi dapat natin ginagawa, o kaya pumupunta tayo dun sa limits, no? Hindi pa to kasalanan, no? Kunyari ito yung kasalanan, yung mahuhulog. Gusto natin lagi tayong andito. Ganun tayo, nagsasurfing tayo. Whoop! Di pa ako nagkakasala, Lord. No? Pag pumupunta tayo sa ganun, di ba, mas masaklap po yung buhay nun. Kasi hindi natin na-experience yung fullness ni God, which is the true source of joy. Kasi hindi din natin, yung katawang tao, hindi din natin ma-fulfill. Yun ang pinaka malungkot, no? So ano pong dapat natin gawin? Magkasala na lang po tayo. Amen? Uy, mag-ingat po kayo. Minsan may pinipreach akong dito. So, kailangan na para alert, no? Ayan. So, kailangan natin pumunta doon sa true source of joy. Diba? Ma-experience natin yun kay Jesus. So, tuloy tayo doon sa pinag-uusapan, no? Sabi niya, it is actually, meron kayong ginagawa. Meron nangyayari dyan. Noong time po nila, sa church in Corinth, ang mga tao po sa simbahan, ngayon po kasi merong mga simbahan na nag-average na ng 15,000. Tama po ba? So, ang dami na nilang services. Dito sa atin, roughly mga 200. Mga ganon, 200, no? Na magse-celebrate na ng 39th anniversary next week. Ayan, di ba? So, nasa ganon tayo. Noong time po, dati, no, yung mga attendees po ng church, mga konti lang. So, kitang-kita nila. Di ba? Meron pong mga churches na parang, alam mo yung pwede kang nagkakasala or living in sin ka, pero pwede ka nandun ka lang sa balcony, naka-hoodie ka, tas hindi ka nakikita. Di ba? Pero, ito pong church nila, kitang-kita po lahat. Kumbaga, alam na alam kung ano yung mga nangyayari sa buhay. So,
Ito yung sinabi sa verse 2. And you are arrogant. Ibig sabihin, alam nyo na nangyayari to, pero kayo, ang ginawa nyo, okay pa sa inyo. Ought you not rather to mourn? Di ba dapat malungkot kayo? Let him who has done this be removed from among you. Grabe naman. Diba? Marami nagsasabing Bible scholars na yung tao daw na gumawa nito is nasa high status. Medyo high status siya. Kaya daw yun yung reason kung bakit hindi siya matibag, no? Or meron pang isang reason, which is lalabas po mamaya. So sinasabi, imbis na kailangan swetuhin natin, ang nangyayari, dahil may nangyayaring ganyan inside the church, ang nangyayari, parang, proud pa tayo, let the love of God, no? Yan, grace of God. Yan. So ganun pa yung nangyayari. Now, sabi, for though absent in body, sabi niya, I am present in spirit, and as if present, I have already pronounced what? Judgment on the one who did such a thing. Ba't nag-judge siya? Sabi ni Jesus, wag daw mag-judge eh. Di ba? So, di ba parang, teka, sabi sa Bible, Apostle Paul, easy ka lang. Sabi sa Bible, wag mag-judge eh. Ano sabi ni Apostle Paul? Bible din tong sinasabi ko eh. Di ba? Pero noong time na yan, hindi pa siya Bible. No? So, sinasabi niya, I pronounce judgment on the one who did such a thing. So sabi dyan, when you are assembled in the name of the Lord Jesus, and my spirit is present with the power of the Lord Jesus, I present judgment dun sa person na yun in the name of the Lord Jesus. So ngayon, ang tanong sa akin, so pwede pala tayong mag-judge? No? Pag merong hindi ginagawa na mali, o kaya, kunyari, nakita natin, hindi maayos yung suot, no? Yung color combination. Meron, di ba, minsan may nakikita tayo yung parang neon colors na matingkad. No? Pagpasok sa church, parang gusto mo mag-shades. I judge you in the name of Jesus. Di ba? So, pananamit mo, baguhin mo yan. Ayan. No? O kaya, meron tayong mga kakilala, di ba? Meron kayong mga kakilala yung maawain siya. Kasi yung mga damit na hindi nabibili doon sa sa bench o kaya sa pen shop, sa H&M, yung mga hindi nabibili, yun yung binibili nila at sinusuot nila, 'di ba? Tapos pag nakakita tayo ng mga ganon, oh my gosh. 'Di ba? Parang na-judge natin sila sa isip nila. Hindi, ako lang pala yun, sorry. Ako lang nakaka-judge, no? So, when you are assembled in the name of the Lord Jesus, sabi niya, I judge you in the name of the Lord Jesus. You are to deliver this man to, grabe, no? For the destruction of the flesh. Pero anong purpose daw? Basahin natin yung purpose. 1, 2, 3, go! Ayan. So sabi, kahit wala ako dyan, diba? Naging part ako ninyo, I am there in spirit. Ang sinasabi ni Apostle Paul, we are one sa ating conviction. We should be one with our conviction. Sa core natin, kailangan iisa tayo. Diba? So sinasabi dyan, I judge yung ginawa niya in the name of the Lord Jesus. You are to deliver this man to Satan for the destruction of the hindi nun tao. Diba? Of the flesh. Bakit? So that, anong purpose again? His spirit may be saved in the day of the Lord. Isa po sa mga crucial, no, things na kailangan natin maintindihan pagka po tayo is nagkakaroon po tayo ng accountability for the person inside the church. At gusto natin silang i-correct, gusto natin silang sabihan ng truth with love. Ang purpose po lagi dapat ay restoration.
Pero minsan, to be honest, may mga times po, ako, to be honest, personally, no, ang una ko pong response, ang default response ko as a person, yung human nature ko, pag merong may mali, di ba, ang una pong lumalabas sa akin, tanggalin yan. Kailangan mawala siya. Mali yung ginagawa na yan. Pero, kailangan po natin maintindihan, as Christians, we arrest yung default response natin na anything na mag-end up sa mawawala siya sa Lord. Minsan kasi nagkakaroon ng ganun eh. 'Di ba? Inside the church, pagka meron tayong nakita, mali talaga yung ginagawa, paulit-ulit na yung ginagawa, hindi talaga natututo to. Kailangan nasabihan to para mawala na siya dito. Pero yun na po yung ending. Marami po sa mga Christians, no, na marami akong nakikitang mga bashing sa social media. Isa po sa mga ginagawa, isa po yun sa mga kinuwento ko dun sa mga leaders ng isang beses na marami sa atin, pag tayo nagbabash tayo sa mga tao, ang ginagawa natin ay sinasabi lang natin, mali yan, brother, sister, mali yan. Di ba? Pero anong ginagawa natin? Hindi tayo nakakapagbigay ng ano dapat yung gagawin. Di ba? Ang true love, marami kasi nagsasabi, sabi ko, brother, bakit ganyan ka mag-correct? Ba't ka ganyan mag-rebuke? Di ba, medyo masakit. Hindi. Ang laging sinasabi, we are doing this out of love. Mahal ko kasi. Di ba? Naririnig niyo po ba yon? Mahal ko kasi. Pero, ang tanong, lagi, di ba? Sino dapat yung nakakaramdam nung love? Yung nagbibigay or yung tumatanggap? Pag-usapan na natin to, di ba? Sino dapat? Yung tumatanggap. Kaya nga po merong word na love languages. Kasi kahit anong ganda ng sinasabi ko po sa inyo, pero hapon, yung sinasabi ko. Di ba? Naka-experience na kayo nun. Yung kinakausap kayo, no? Nagpunta po ako dati sa Korea, tapos kinakausap niya ako na as if parang naiintindihan ko yung sinasabi. Gumaganon siya talagang. Pero hindi ko alam, no? Hindi ko alam baka kung ano-ano yung sinasabi niya sa akin. Minumura niya ba ako? Hindi ko alam, no? So point din, ganun po sa atin. Pag tayo po, nagbibigay po tayo ng love. Pero binibigay po natin siya doon sa perception natin kung ano yung love para sa atin. Love pa ba yun? So marami pong ganyan na nangyayari, no? Deliver lang the truth. Basagin natin yan. Sabihin natin mali. Pero walang alternative solution na binibigay. So ako, sabi ko nga siguro ang love for me, kung gagawin sa akin yun, iko-correct ako, tapos ibibigay sa akin yung tamang gawin, tapos tutulungan niya ako, gawin ko yun. Madali kasi magsabing mali yan Di ba po? Mali yan. Di ka nag-iisip, sumalis na. Laging gano'n, no? Ang hina ng kukote mo, mali yan. Sige, bye-bye. Love kita Kaya ako sinabi. Yung love, di ganyan. Turuan kita. Ito yung mga pwede natin mga options. Ano yung gusto mong gawin dito? Samahan kita. So, deliver this man to Satan for what? For the destruction of the flesh. I-judge siya in the name of the Lord Jesus Christ so that masira yung fleshly desires niya at masave siya, mapunta siya kay Lord. Ultimately, if tayo magko-correct, pag tayo is gusto nating maiayos yung tao, ang dapat nating motive hindi masaktan sila na parang sasabihin natin, ang engot mo. Minsan may ganun, di ba? Yung sinasabi mo, alam mo, mahal na mahal talaga kita. No? Sinasabi mo yun, pero ang parang sinasabi mo, ang engot mo. Mahal na mahal kita talaga ever since. Paulit-ulit na tayo dito, sobrang cute mo.
Di ba? Ang ganda nung sinabi, ang cute ko daw. Thank you. Thank you. Magaganon ba tayo? Hindi. Di ba? Mababad trip tayo. Kasi kulang na lang sabihin, ang hina ng kukote mo. Ulit-ulit na. Hindi natin goal makasakit. Hindi natin goal na kung ano yung sakit na naramdaman ko is iparamdam ko din sa iyo, damuhong ka. Ang goal po natin is restoration ng tao kay God. It's a very thin line. At makikita po yun not just in our words. Diba? Hindi po yan dahil sa pinapasabi ni Lord, nakahawakan dito, mahigpit. Pinapasabi ni Lord. Wala po dun. Ano yung ginagawa natin? Paano natin sinabi? Ang hilig pa natin, di ba yung in public kino-correct? O kaya isi-share yung pero yung tao, hindi niya alam. Ang tunay na love, siya lang. Hindi siya mapapahiya. Sasamahan natin siya. Diba? Ang sinasabi dito, the destruction of the flesh so that the spirit may be saved in the day of the Lord. You know what? Meron po akong mga mini-mentor na young men, no? Isa po sa mga na-observe ko, yung bilis nung taong napupunta sa Lord, pati yung, meron differentiator eh. Yung mga tao na nagiging porsigido magbago, pati yung mga tao na sakto lang. Alam niyo po kung ano yun? Meron pong isang ingredient sa buhay ng isang Kristiyano na kahit gaano kagaling yung church, kahit gaano kagaling yung pastor, kahit gaano kagaling yung mentor, kahit anong dami ng preaching na napakinggan niya, meron pong isang ingredient na very vital para mag-grow ang isang Kristiyano na hindi natin marereplicate. Alam niyo po kung ano yun? Yung mabroken yung heart natin. That is a powerful tool na ginagamit ni Lord. Always remember that the height of our joy is tied with the depth of our sorrow. Iba yung alam mong bumagsak ka, tapos pinatawad ka pa rin ng Diyos. Sabi ni Jesus, di ba, noong time na ginajudge, okay, si Jesus, alam natin no, na meron siyang mga disciples noong time na nandito siya. And isa sa mga naging disciples niya, for the people who are here for the first time na hindi Bible people, meron siyang naging follower na ang trabaho ay kinamumuhuyan ng kanilang sibilisasyon. Ang trabaho na yon ay tax collector. At pag tax collector ka noong time ni Jesus, ang ginagawa ng mga tax collector is, kung ano yung sinisingil na dapat nilang singil, pinapatungan nila, tinutubuan nila. Kaya galit na galit sa kanila yung kanilang mga kababayan. And nagkaroon ng follower si Jesus na tax collector. At lahat po ng tax collector noong time na yon is ganun po ang view nila. Isa sa mga criticisms na na-receive ni Jesus noong time na yan is bakit siya nakikikain, bakit siya nakikisalamuha sa mga ganitong klaseng tao. Naalala niyo kung ano yung sinabi ni Jesus? Ang may kailangan ng doktor ay yung may sakit. Literal ba yung sinasabi doon ni Jesus? Hindi. Ang sinasabi niya doon, figurative. Pero ang tanong, kung ang sinasabing sakit ay kasalanan, meron bang taong walang may kasalanan? Sino po ba dito yung walang kasalanan? Pakitaas. Para kayo na lang po yung mag-preach. Ganun. Kasi ang dami ko eh. Napadami po yun sa akin, no? Napadami. Ayan. Pero ang point po dito is lahat po tayo nagkakasala. Ang point, may mga tao na hindi nila yun alam. 'Di ba? So,
ang point dito, merong mga tao na hindi sila aware na pinatawad sila ng Diyos. Pero merong mga tao naman na yung pagbagsak nila, alam nilang sobrang taas yung awareness nila about dun sa failure nila na parang nahihiya sila sa Lord. Ako po is one of them. Lord, nagkaroon po ako ng prayer dati. Sabi ko, Lord, wag mo na akong pag-preachin. Dahil hindi ako karapat-dapat. Ang dami sa church na mas okay pa. Sila na lang. Wag na ako. Pero you know what? Ang maganda po dito is yung pagbagsak ko. Kasama ko po yun sa pagmiministry ko. Para po malaman ko how great God is. So tandaan po natin, no? If ever po tayo, magkakaroon po tayo ng chance, opportunity na mag-correct, ang lagi po natin magiging purpose dun is for the restoration. And tayo din po, if ever dadating po tayo doon sa time na yon, ang lagi ko pong sinasabi, hanggat buhay pa tayo, meron tayong purpose at meron tayong second chance kay God. Wag po natin ikahiya yung mga times na bumagsak tayo, na broken tayo, because that will be our testimony. Yung breaking point ng mga tao, yun yung nagpapatibay sa kanila kung bakit sila nag-grow kay God. Yan po yung isa ko po sa natutunan sa discipleship na sabi ko na kahit na anong magpakagaling po tayo bilang discipler, bilang mentor, bilang leader, meron po talagang part ng growth ng tao na hindi natin kayang maibigay. Yan po is ma-break sila. Ang minsan nga, nangyayari, yung mga mentor pa yung nagsishield para wag silang i-break ni Lord. Pero yung breaking ni Lord dun sa tao na yun is necessary. Diba? Yung disiplina na kailangan niyang pagdaanan, necessary yun. Minsan, Lord, wag na lang padisiplinahin. Pero it is necessary. Do not comfort the heart God is breaking. Because it is necessary for growth. So it is important, no, na kailangan natin, pag meron tayong makitang problems inside the church, diba, kailangan maging accountable tayo dun. So, verse 9, sabi dyan, I wrote to you in my letter not to associate with sexually immoral people. So ano po kaya yung sinasabi dito ni Apostle Paul? Ito po yung time na, sabi ko kanina, di ba, merong 4 na letters na sinulat si Apostle Paul. Di ba? Ito po yung letter na hindi na po natin nabasa. Merong sinulat si Apostle Paul na letter na parang sinasabi niya, ito po yung sinasabi niya. Basahin natin yung verse 10 sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Andiyan pa ba kayo? Parang inaantok na yata kayo Oo. Patapik nga yung katabi nyo, sabihin mo, huwag kang matutulog. Sabihin mo. Oo, kapit lang. Ganyan. Okay. So sabi dyan, sabi ni Apostle Paul, bakit kayo proud na nangyayari na to inside the church tapos hindi nyo sinisweto? Ha? Siguro habang nagsusulat si Apostle Paul, ba't kayo proud? Siguro, ano kayo, no? Siguro, masarap magluto yan, tapos pinagluluto kayo, kaya hindi nyo ma-correct, Tapos biglang naalala niya. Nagsulat nga pala ako sa inyo ng letter dati na sinasabi ko sa inyo, huwag kayong maki-associate with sexually immoral people, pero ang sinasabi doon, not at all meaning the sexually immoral of this world or the greedy and swindlers or idolaters, since then, you would need to go out of the world. Parang sinasabi ni Apostle Paul, huwag kayong maki-associate sa people na sexually immoral. Pero,
Pagka naman, ang ibig nun sabihin is, as in, hindi na kayo talaga makikisalamuha, din ibig sabihin, wag na kayo mabuhay dito sa mundo. Sinabi ko yun, di ba? Oo, sinabi mo yun. Kaya ito yung ginagawa namin. Tinatanggap namin siya. Okay. Yun pala yung point. Di ba? Tayo po mga Christians, imposible po natin yun magawa. Pwede ba naman yun na lahat po ng mga tao na merong struggle sexually, sa sexual immorality, may struggle sila sa greediness, may struggle sila sa swindling, idolater sila, pwede ba na tayo sa loob ng simbahan, paglabas natin sa simbahan, wag tayo makisalamuha sa mga ganun? Pwede ba yun? Hindi pwede. Di ba? Yung pag may bibili sa atin, no? Kunyari may tindahan tayo, pabili po, teka, pakita muna, nagkasala ka na ba? Parang may COVID, yung checklist. Patingnan muna ng mga kasalanan mo, huwag ka magsisinungaling ha. Pag nalaman ko, ipapakulong kita. Oh, hindi pwede. Diba? Hindi po pwede. Kasi yung meron tayong makakasalamuha talaga, meron talagang ganun. Ang point nga na sinasabi ni Apostle Paul, okay nga yun. Okay lang yun na makisalamuha tayo. Pero ano yung hindi okay? Ano kaya hindi okay? Ha? Ang hindi okay, sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go! Parang nagtatangs kayo ah. Pare-parehas po ba tayo ng binabasa? Tapos meron ako mga naririnig na words na wala dito. Ano yung binabasa nila? Baka text. Binabasa niyo yung balance niyo kay Globe ah. Oh. Sabi ni Apostle Paul, okay, sinasabi ko sa inyo na hindi tayo kailangan maging isolated. Na hindi pwedeng tayo-tayo lang. At makikisalamuha talaga tayo sa mga tao na mayroong mga struggle sa iba't ibang area. Dahil kung hindi, mas mabuti pa, wag na tayo mabuhay sa mundo. Pero, di ba? I am writing to you, ano daw yung sinasabi? Not to associate with anyone. Na pag sinasabi niya, follower siya ni Christ, but he is guilty of sexual immorality, greed, idolater, reviler, drunkard, or swindler, not even to eat with such a one. So sabi, Apostle Paul, bakit ang binibira mo lang yung lalaki? Ba't yung babae hindi mo ano? Sabi ni Apostle Paul, hindi kasi siya believer eh. Ang believer, yung member nyo. So parang sinasabi po dito ni Apostle Paul, makisalamuha tayo. Kahit na meron silang swindling, immorality, greed, idolater sila, makisalamuha kayo. Kasi yun ang realidad ng mundo. Pero ang problema natin, pag sinasabi niyang Kristiyano siya, pero ganun siya mamuhay, doon tayo may problema. For what have I to do with judging outsiders? Is it not those inside the church whom you are to judge? Okay, bago po tayo magpalakpakan at ngumiti na pwede na nating i-judge yung katabi natin. Tingnan nyo nga, yung katabi nyo. Pwede na kitang i-judge, sabihin mo. Oo. Sige nga, magbitaw na rin kayo ng judgmental word. Hindi, joke lang. may nagbitaw, no? Grabe, no? Oo. Okay. Ang point dito, no? Okay. Again, babalik tayo dun sa point. Pag sinasabing judge, pag sinasabing magre-rebuke, ano yung purpose?
tandaan natin lagi yun. So pag sinabi mo, doon sa pag-judge mo na, brother, dami kong naiisip na words eh. Pero ayoko na lang sabihin, no? Baka hindi na makabalik. So ang point po dito, ito po yung isa po sa mga reason kung bakit marami pong people ang offended sa church. Kasi sinabi nila, mas magaling daw ang Kristiyano mag-judge ng mga taong nasa labas ng simbahan kaysa sa nasa loob. Diba? Meron tayong mga, diba? Meron mga banda na galing sa ibang bansa na pupunta rito. Huwag nating suportahan yan, mga demonyo yan eh. Diba? Brothers and sisters, pag pray natin sa night of prayer, magko-concert kasi dito yung mga sa demonyo yun eh, wag nating suportahan. Di ba? Nangyayari po ba yun? Siyempre sa church natin, hindi. No? Kasi perfect tayo eh. Di ba? O joke lang po yun ha, sa mga baka first time na nadinig, ay, perfect sila. Baka hindi na mag-attend. Oh. Ayan. Madami po tayong ginagawa, yung mga Christians, na pinupulis natin yung mga artista. Diba? Dapat di ganyan yan eh. Cheating yan eh. Diba? Pinupulis natin yung mga ibang mga, ang ganid talaga nitong businessman na to. What have I to do with judging outsiders? Is it not those inside the church whom you are to judge? Let's remember, church, it is not our business to judge yung convictions ng mga taong wala pa sa Lord. It is not our business to judge the people na yung convictions nila hindi katulad sa atin kung sila, they haven't made that decision to follow the Lord yet. Ang concern natin is pag may brother tayo or meron tayong sister that claims to be a follower of Christ, pero hindi na sumasang-ayon yung lakad niya sa kanyang belief. We are accountable for that. For love, and for the purpose of restoration pabalik kay God. Tama po ba yun? Diba? So, always remember, last week, napag-usapan po natin na tayong mga Christians ang mag-a-adjust dun sa mga taong bago pa lang sa Lord. Diba? That should be our behavior. Meron po dito sa church po natin, meron pong iba't ibang levels. Merong mga matatagal na sa Lord, merong mga leaders na, merong mga bago pa lang. It is the role of a mature Christian, a leader, yung matagal na sa Lord na ang expectation po sa atin is tayo po dapat yung mag-a-adjust. And for this topic, for those people who haven't made that decision yet to follow the Lord, it is not our business to judge kung paano sila gumalaw. Diba? Hindi naman Christian yung paggalaw niyan. Hindi pa siya sumusunod sa Lord eh. Diba? Ang business po natin is we should take care of the people inside our church who claims to be a Christian. Tansyahin din po natin, kasi marami po dito sa church natin, ang umaattend, na hindi pa rin po sila nandun. Diba? And it's okay. Sa mga people po who are here for the first time, people who are here na, Pastor, hindi pa ako ready na, hindi ko pa kayang bitawan eh. Yung mga ginagawa ko. If you are here and you're saying that, it's okay. Ang importante is nandito po kayo lagi sa community where you can hear the Word of God. And eventually that Word of God will change our hearts. No? But for us inside, no, the church,
ang titingnan po nating perspective on how we should view kung paano gumalaw yung mundo that is not inside our church, we have no business. Okay? God judges those outside. So, tayo po, ang kailangan po ang mga Christians, ang dami ko pong nakikitang ganyan, di ba? Yung mga Christians, kunyari, merong mga nakikisaw-saw sa mga issue ng politics, ng mga artista. Sabi sa Bible, hindi nga siya follower ni Christ. Ba't mo iba Bible? Di ba? Ikaw ba? Sabi ba ni Christ na ganunin mo siya? Oh, yun. Ba? Okay. Sino po dito ang nakapanood na ng Interview with a Vampire na movie? Sino? Okay. Yung mga tumaas yung kamay, magkakasing edad na tayo. Okay? Okay lang yun, no? Oh. Lagpas na ako sa kalendaryo. Yun. Pero ang importante, hindi halata. Di ba? Ayan, tingnan nyo yung katabi nyo, sabihin nyo, hindi halata. Okay. Ang gumawa po ng Interview with a Vampire ay si, Anne Rice. Yan. Ayan. Si Anne Rice. Si Anne Rice po ang gumawa ng Interview with a Vampire. Yung Interview with a Vampire is a movie na ang nag-star doon si Tom Cruise, si Brad Pitt, pati si Christian Slater. Sabi ko, grabe, no? Nung nagsabog ng kapugian, pinagsama-sama sila doon. No? Hindi ko po pinopromote yung palabas na panoorin nyo. Ang point po, si Anne Rice, siya po yung nagsulat nung Interview with a Vampire. Si Anne Rice, dati po siyang Christian. Dati siyang churchgoer. Hindi po natin alam kung ano nangyari, but eventually, umalis siya sa faith. At isa sa mga sinasabi niyang reason, hindi niya pala sinabing reason, isa sa mga sinasabi niyang arguments, pwede naman ako na lang pati si Jesus. Hindi ko na kailangan umattend ng church. Kasi nasaktan siya sa church. Di ba? Minsan, marami pong mga Kristiyano akong nakilala na umalis sila ng church, hindi dahil personally nasaktan sila sa church. Pero nasaktan sila kung paano i-treat ng church yung mga hindi inside the church. Again, pag nandun po tayo sa si Jesus po yung binibenta natin, we have to understand that people will look our lives. Not just what we are saying. Totoo naman to sinasabi ko, hindi. Paano ba natin sinabi? Kailan ba natin sinabi? Saan ba natin sinabi? Nagmamatter po lahat yon. Kasi kung paano natin sasabihin, kailan natin sasabihin, saan natin sasabihin, yun yung love. Eventually, Anne Rice, umalis po siya sa church, no? Dahil siya ay na-offend sa church. Pero eventually, bumalik siya sa faith niya kay Jesus. At meron siyang sinulat na novel na kinakwento niya doon na si Jesus, fiction siya, si Jesus, paano daw lumaki si Jesus. Noong time, nagmi-miracles ba siya? Before yung record na meron tayo sa Bible. Eventually, bumalik siya sa faith, no? And ito yung sinabi niya. No? Napakaganda nung sinabi niya. Sabi niya, si God, He knew why, how, everything happened. He knew the disposition of every soul. He wasn't going to let anything happen by accident. No one is going to hell by mistake.
This was his world, all of this. He had complete control of this. His justice, his mercy were not our justice or our mercy. What folly to imagine such a thing. I didn't have to know how he was going to save the unlettered, the unbaptized, or how he would redeem the conscientious heathen who had never spoken his name. I didn't have to know how my gay friends would find their way to redemption or how my hardworking, secular, humanist friends would or could receive the power of the saving grace. I didn't have to know why good people suffer agony or die in pain. He knew. And it was his knowing that overwhelmed me. His knowing that became completely real to me. And why should I remain apart from him just because I could not grasp all of this? He could grasp it. Ang ganda, no? Nung sinabi niya, makikita po natin dito yung reason niya, ano yung mga reasons niya, kung ano yung mga possible reasons kung bakit hindi siya maniniwala kay God. Ano yung mga reasons na magpapahirap para ang isang tao ay maniwala sa Diyos. And most of the time, pinoproblema din natin yun, mga Kristiyano. Paano na yung paano na yung ganyan? Sabihin po natin sa mga katabi natin, problema na ng Diyos yun. We should stop policing or having a hard time being accountable sa people outside our church. Pwede naman kung ang goal natin is madala natin sila sa Lord. Pero para i-push natin si Jesus sa kanila, para i-push natin yung convictions natin, dapat di ka ganyan. Mali yung mukha mo, yung galaw mo. Let us remember, that we will be accountable for the insiders. God will be accountable for the outsiders. Instead of policing their behavior, instead of being a stumbling block for the people na pumasok inside the church, let's give them an opportunity na ma-experience nila yung grace ni God. Meron po akong kakilala, na sinabi niya, gumagawa siya ng mabubuti outside the church, hindi para dalhin sila sa church. Tapos nung tinanong siya, ano yung reason mo? Ba't mo ginagawa yan? Hindi ka naman nag-share ng gospel, di mo naman sila pinagpe-pray. Di ba? Hindi ba sayang yung effort? Alam niyo ang sinabi niya, kinote niya yung passage sa Hebrews. Ang sinabi doon sa Hebrews, do not let anyone miss the grace of God. Pag sa pagdadrive natin, may nauna sa atin, di ba? Na-experience nyo na ba yun? Yung malapit ka na sa toll gate, tapos biglang may gaganon. Di ba? Paglagpas natin sa toll gate, uunahan mo, di ba? Tapos bababaan mo ng bintana. God bless you! Hindi ganon, Hindi po ganon. Baka gawin nyo, tapos sabihin nyo sinabi ko. Tapos kinote nyo, pakinat nyo, nilagay nyo sa TikTok. Hayaan natin. Let no one miss the grace of God. Kung merong mga tao na nakikita natin na hindi pa nagpa-follow kay Christ, pero nasa ganun silang mindset, nasa ganun silang way para mag-behave sila, meron silang mga convictions na sa tingin natin, it's flawed. Mababaw yung convictions nila. Okay lang yun. The last thing we want to do is to shove our convictions down their throats. That is the best way to turn them off
sa church. I want to end with a story, no? Meron akong kino-coach na client. Hindi ko alam na Christian siya. Pero kasi fina-follow niya yung social media page ko. Nagpo-post ako doon ng mga devo ko. Pinopost ko yung mga preaching ko. Sabi niya sa akin, Coach, Christian ka pala. Sabi ko, actually, pastor ako. Ah, talaga? Coach, dati din akong Christian eh. Ah, talaga? Oh, bakit dati? Ano nangyari? May nangyari sa akin eh. Hindi ko nasasabihin kung ano, no? May nangyari sa akin before. Ang nangyari, nung nangyari yung hindi magandang pangyayari na yun sa business ko, ang nangyari is, ginudge ako ng mga people inside the church. Simula nung nangyari yun hanggang ngayon, hindi na ako nag-attend ng church. Nalungkot ako. Sabi ko, sayang naman. Ang naging coaching sessions namin, may mga times na gigising siya ng madaling araw para mag-workout, as in 3 a.m. Kasi yung schedule niya, 3 a.m. yung start ng work niya eh. Ay, 4 a.m. eh. So 3 a.m., accountability namin na mag-workout siya. Gumigising ako ng maaga, alam ng wife ko to, para samahan lang siya, panoorin siya mag-workout. Kahit sobrang puyat ako. Hindi yun bayad ah. Merong mga iba siyang mga hinihingi sa akin na lagpas na, no? Doon sa dapat na ginagawa ko as a coach for him. Pero sabi ko sa sarili ko, okay lang. Bakit? Kasi si Lord sobra-sobra yung ginawa sa akin eh. Hindi na ako nandun sa point na, Lord, magdi-disciple ako, pero Lord, i-reward mo ako ah. Lord, gagawin ko to para sa church. Kahit na minsan mahirap mag-preach. Gagawin ko to, pero Lord ikaw na bahala sa pamilya ko sa bahay ko, sa mga pangarap ko. Hindi. Nagawa na ni Lord yung part niya sa akin eh. Lahat ng gagawin ko, pabalik na lang. Alam mo, sabi niya sa akin, Coach, kailan ka next time magpipreach? Pupunta ako. Sabi ko, magandang opportunity to sa atin eh. Pwede ko siyang sabihin, mag-church ka. Pwede ko sabihin, alam mo, ang susi talaga sa buhay na fulfilled si Jesus, bro. Kalimutan mo na yan, huwag kang maging mababaw. Pero importante, kailangan po natin maintindihan, people, church. Maging Jesus lang tayo kung paano tayo minahal ni Jesus. Ganun lang din. And I will tell you, hindi nyo kailangan mag-preach. People will ask. Pag nalamdaman nila yung love ni Lord, na na-experience nyo kay God at nag-overflow yun papunta sa kanila, na nabubuhay tayo na hindi na tayo living para sa reward ni Lord. Dahil alam natin sa sarili natin na nakuha na natin yung reward kahit hindi natin deserve. Tapos nabubuhay na lang tayo, Lord, para lang mayroon ako maibalik. Kahit konti. Hindi nyo yun mapepeke eh. Mararamdaman nyo ng mga tao. Instead of policing their behaviors, their convictions, pumunta tayo dun sa point na mahalin na lang natin sila. And let's be accountable for our brothers and sisters inside the church. At pag nag-manifest yung love ni Lord na na-receive natin, nag-manifest sa kanila, I will tell you, madaling mag-share. Mas pupunta sila. Doesn't have to be in our church kasi baka malayo. Okay lang. Pero kung ang naging output dahil napakita natin si Jesus sa kanila without saying Jesus sa kanila.
they will seek Jesus. So let us be that church, no? We are just in the middle of our series and marami pa tayong mga matututunan na ano yung mga kailangan nating paradigms in order for us not to be a stumbling block. Ang Christian hindi dapat stumbling block. Hindi dapat tayo barrier para makilala ng tao si Jesus. Tayo dapat yung catalyst. So hopefully, magkasama-sama pa tayo sa mga susunod na ating topics so that we can have that perspective on how we can be a catalyst so that the world will know Jesus. Dear Heavenly Father, we want to thank you for this time that you have given us. Thank you, Lord God, for that reminder na ang goal namin, Lord God, is to stop policing the behavior of people outside the church or yung mga tao na hindi pa under your lordship, but we should understand, Lord God, na ang accountability namin is sa brothers and sisters namin for the purpose of bringing them back to God. And Lord, if we will stick in our role, malalaman namin yung paradigms kung bakit namin gagawin yung mga bagay na dapat namin gawin at yung mga bagay na hindi namin gawin. Lord, we will become a vessel so that people will know you. So thank you, Lord God, for this church. Thank you, Lord God, for the people. Thank you, Lord God, for this mindset. And we pray, Lord God, that ikaw ang mag-sustain sa amin na magawa namin tong mindset namin, not just inside the church, but even after we leave our church. Kung paano kami sa social media namin, kung paano kami sa road, kung paano kami makipag-socialize with our workmates, with our schoolmates, with our circles, with our family members. Lord, help us na ma-radiate namin kung sino ka. Thank you, Lord God, for this wonderful opportunity na nabubuhay kami para magawa namin to, even though we are not worthy. Thank you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen.